Magandang araw, mga kabayan. May bagong development na naman sa Philippine Air Force, at sa pagkakataong ito, hindi eroplano o missile ang pinag-uusapan, kundi mga sasakyang maaaring magbigay ng dagdag na proteksyon sa mga tauhan sa lupa. May mga bagong armored personnel carriers na nakita sa Clark Air Base, at ayon sa pagsusuri ng Max Defense Philippines, malaki ang posibilidad na ang mga ito ay galing South Korea. May isa pang social media user na nagsabing ayon sa kanyang source na nakatalaga sa Clark, ang mga sasakyang nakita ay talagang K-152. Kung tama ito, maaaring isa itong mahalagang bagong dagdag sa kakayahan ng ating hukbong panghimpapawid. Kaya ano nga ba ang mga sasakyang ito? Ilan ang dumating? Ano ang kanilang posibleng gamit? At bakit mahalaga ang pagkuha ng ganitong uri ng sasakyan para sa Philippine Air Force? Iyan ang ating susuriin sa video na ito. Noong August 18, 2026, ilang sasakyan ang formal na tinanggap ng Philippine Air Force sa Clark Air Base sa Pampanga. Ayon sa impormasyong ibinahagi ng Max Defense Philippines, mayroong 18 na unit ng 1 1/4 ton troop carrier trucks, kasama ang 9 na armored personnel carriers at 2 units ng airfield buses. Ang 1 1/4 ton troop carrier trucks ay sinasabing Kia KM454x4 trucks. Ito ay ginagamit para sa transportasyon ng tauhan at kagamitan, at matagal nang pamilyar sa mga armadong puwersa ng Pilipinas. Ngunit mas kapansin-pansin ang 9 armored personnel carriers. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na karaniwang armored vehicle lamang ang mga ito. Pero ayon sa pagsusuri ng Max Defense, ang hugis at mga nakikitang bahagi ay tumutugma sa Kia KLVTV Raycolt Light Tactical Vehicle, na kilala rin bilang K-152 sa South Korea o KLVTV-181 sa ibang pagtukoy. Mahalagang linawin, ang pagkakakilanlang ito ay batay sa pagsusuri ng mga larawang makikita sa publiko at hindi pa dapat ituring na kumpletong opisyal na detalye. Gayunpaman, may mga palatandaang nagbibigay ng bigat sa naturang pagsusuri. Kabilang dito ang hugis ng armored canopy, disenyo ng viewing glass, posisyon ng exhaust, at rear access door. Kapag pinagsama ang mga detalyeng ito, mas nagiging kapanipaniwala ang posibilidad na K-152 Raycolt na ang 9 na sasakyang nakita sa Clark. At dito nagiging mas interesante ang kwento. Ang K-152 ay bersyon ng KLVTV Raycolt Light Tactical Vehicle. Ito ay dinisenyo para sa mas ligtas na pagdadala ng mga tauhan sa mga lugar kung saan maaaring magkaroon ng banta sa maliliit na armas o iba pang panganib. Batay sa pagsusuri, ang likurang bahagi ay maaaring magsilbing armored troop carrier. May canopy ito at maaaring lagyan ng manual-operated machine gun, depende sa configuration. Binanggit din ang posibilidad ng remote-controlled weapon station, bagamat hindi malinaw mula sa mga larawang nakita kung ganoon nga ang eksaktong bersyon na natanggap ng PAF. Isipin ng isang airbase na may mga eroplano, imbakan ng gasolina, radar, ammunition storage, command facilities, at iba pang kritikal na infrastruktura. Kapag may banta, hindi lamang fighter aircraft ang kailangang gumalaw. Kailangan ding mabilis at ligtas na mailipat ang mga tauhan sa lupa. Dito pumapasok ang halaga ng armored personnel carrier. May isa pang mahalagang detalye. Ayon sa unang ulat, ang 9 armored personnel carriers ay bahagi ng mga sasakyang pormal na tinanggap sa Clark. At pagkatapos lumabas ang mga larawan, isang social media user ang nagbigay ng karagdagang kumpirmasyon, na sinasabing ayon sa kanyang source na nakatalaga sa Clark, ang mga sasakyan ay K-152. Hindi natin dapat ituring na kapalit ng opisyal na pahayag ang ganitong impormasyon. Pero kapag itinabi ito sa mga larawang sinusuri ng defense observers, nagkakaroon ng mas malinaw na larawan kung ano ang maaaring natanggap ng PAF. Kung makumpirma ng Philippine Air Force o Department of National Defense ang eksaktong modelo, magiging mahalagang development ito dahil maaaring ipakita nito na mas lumalawak ang atensyon sa ground support at base protection. Sa modernong digmaan, hindi sapat na mayroon kang magagandang aircraft. Kailangang protektado rin ang mga tauhan, kagamitan, runway, command centers, at iba pang pasilidad na nagbibigay buhay sa operasyon ng mga eroplano. Lalo itong mahalaga dahil tumataas ang pangangailangan para sa survivability ng mga military facilities. Ang isang airbase ay maaaring maging target, kaya kailangan ng mabilis, mobile, at mas protektadong mga sasakyan para sa seguridad at operasyon.
Kung 9 nga ang K152 na dumating, hindi man ito napakalaking bilang, maaari nitong magsilbing panimulang hakbang. Maaari nitong bigyan ng PAF ng karagdagang karanasan sa paggamit ng ganitong armored vehicle at posibleng maging basehan para sa mga susunod pang procurement. Mahalaga ring tingnan kung bakit kailangan ng PAF ang ganitong uri ng sasakyan. Ang pangunahing halaga ng armored personnel carrier ay ang pagbibigay ng dagdag na proteksyon sa mga tauhan habang gumagalaw sa loob o paligid ng mga sensitibong pasilidad. Sa panahon ng krisis, hindi ligtas na umasa lamang sa ordinaryong sasakyan, lalo na kung may posibilidad ng pag-atake o banta sa isang airbase. Maaari itong gamitin sa mabilis na paglipat ng mga tauhan, pagbabantay sa mahahalagang pasilidad, at pagtugon sa mga insidente kung saan kailangan ng mas protektadong sasakyan. At kahit maliit ang bilang na siyam, maaari pa rin itong maging mahalagang unang hakbang. Kung talagang K152 Raycolt ang mga ito, posibleng nagbibigay ito sa PAF ng bagong kakayahan sa protected mobility na dati ay hindi gaanong napapansin. Mas magiging interesante ngayon kung ang siyam na unit na ito ay isang limitadong batch lamang, o bahagi ng mas malaking plano para palakasin ang seguridad ng mga airbase sa buong bansa. Kaya habang hinihintay ang opisyal na kumpirmasyon sa eksaktong modelo at configuration, malinaw na may bagong development na dapat bantayan. At kung susunod pa ang karagdagang armored vehicles, maaaring mas malaki ang modernization story na ito kaysa sa unang tingin. Kaya magandang balita ba ito? Oo, ngunit may mahalagang kondisyon, kailangan muna nating hintayin ang mas kumpletong opisyal na impormasyon tungkol sa eksaktong modelo, configuration, bilang, at papel ng mga sasakyang ito. Pero kahit ganoon, malinaw na may positibong development. Ang pagdating ng mga bagong armored vehicle, kasama ng mga bagong truck at airfield bus, ay nagpapakita na ang modernisasyon ay hindi lamang tungkol sa mamahaling fighter jets o missiles. Kasama rin dito ang mga sasakyang maaaring mukhang simple, ngunit kritikal sa araw-araw na operasyon at sa kaligtasan ng mga tauhan. At kung tama ang pagsusuri na K152 Raycolt ang 9 armored personnel carriers, maaaring ito ang isa sa mga unang konkretong palatandaan ng mas seryosong pagdagdag ng protected mobility capability ng Philippine Air Force. Kaya bantayan natin ang susunod na mga larawan at opisyal na pahayag. Kung makumpirma ang K152, magiging mas malinaw kung saan papunta ang modernization effort ng PAF pagdating sa base security at protected mobility. At para sa ating mga manunood, huwag nating kalimutan, ang isang modernong hukbong panghimpapawid ay hindi lamang binubuo ng mga eroplanong lumilipad. Kailangan din ito ng mga taong ligtas, mga pasilidad na protektado, at mga sasakyang handang gumalaw kapag kinakailangan. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong defense update at pagsusuri, i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod nating balita tungkol sa Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Army, at iba pang modernization programs ng Armed Forces. Maraming salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod na video.